Ang pangalan ko ay Clara Santos. Ako ay 28 taong gulang. Sa mismong kasal ko, tinawanan ng mayamang pamilya ng groom ang aking ama sa harap ng lahat. Pinagtawanan nila ang kanyang lumang barong, tinawag siyang mahirap, at pinilit siyang umupo sa likod na mesa na parang hindi siya karapat-dapat doon. Nakatayo ako ron at nanonot, dahan-dahang ibinabang ang aking ama ang kanyang ulo. Napuno ang luha ang nga mata ang aking ina. At siya, ang groom ko, nakatayo lang dun at nakangiti. Dun nabiyak ang isang bagay sa loob ko. Humakbang ako pasulong. Kinuha ang mikropono at winasak ang lahat bago ko sabihin sa inyo kung ano talaga ang ginawa ko. Maglaan ng sandali para i-like at i-subscribe sa channel at sabihin sa comments kung taga saan kayo. Ngayon, simulan na natin. Mainit at gintong liwanag ang nga ilaw. Puno ngang malambing na musika. Ang hangin habang tumatawa, nag-usap, at nagbubuhat ng baso. Ang nga bisita. Parang panaginip ang buong bulwagan. Kristal na chandelier, puting sampagwita sa lahat ng dako, at mga mesa na natatakpan ng sutla. Dapat ito ang pinakamasayang gabingang buhay ko, ang gabingang kasal ko. Nakatayo ako malapit sa entablado, bahagyang nanginginig ang magakamay ko habang sinusubukang pakalmahin ang aking hininga. Patuloy na lumalapit ang mataw para batiin ako, nakangiti. Pinupuri ang madekorasyon, ang pagkain, ang ayos. Mukhang perpekto ang lahat, kahit papaano mula sa labas. Dahil malalim sa loob ko ay may kakaibang pakiramdam. Tumingin ako sa kabilang dakong bulwagan at naroon sila, ang aking mamagulang, magkatabi, nakangiti, nakatingin sa akin ng may pagmamalaki at kaligayahan, parang ang sandaling ito ang lahat para sa kanila. Binigyan akong maliit na tango ng aking ama, ang uring ang tango na lagi, niyang ginagawa kapag gustong sabihing, mabuti ang ginawa mo. Kumikinang ang mamatang aking ina, hindi sa luha kundi sa tuwa. Sa isang sandali, ngumiti ako pabalik at may lumambot sa loob ko. Okay lang ang lahat, sabi ko sa sarili ko. Nandito sila. Masaya sila. Pero hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam na iyon. Inayos ng aking ama ng awkward ang kanyang manggas, sinusubukang makmukhang comfortable. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Siya ay isang simpleng tao. Ang buong buhay niya ay ginugol sa pagtatrabaho gamit ang kanyang makamay, nag-ayos ng sasakyan, nakukumpuni ng bagay, ginagawa ang anumang trabaho para mapakain kami. Laging malinis ang kanyang damit, pero hindi kailanman mamahalin. Hindi siya nagmamalasakit sa Bren. Ang mahalaga sa kanya ay ang katapatan, paggalang, at pamilya. Lumaki kami ng walang marami. Pero sapat naman. Sapat na pagmamahal, sapat na init, sapat na lakas para harapin ang anumang bagay. Hanggang ngayon, naaalala ko ang magabing walang kuryente, at nakaupo kaming makakasama sa liwanag ng kandila. Nagkukuwento ang aking ama, mahinang tumatawa ang aking ina, at ako ay nakaupo sa gitna nila, parang pinakamayaman ang buhay ko sa buong mundo. Hindi kami mahirap. Simpleng-simple lang kami, at lagi akong ipinagmamalaki iyon. Katulad din ng ama ko ang aking ina, tahimik, mabait, nagtatrabaho ng matagal, minsan nag-overtime para lang hindi ko maramdaman na kulang ako sa anumang bagay. Hindi siya bibili para sa sarili niya, pero lagi siyang nakakahanap ng paraan para mabigyan akong kailangan ko o kahit ng gusto ko. Hindi ko maalala ang isang araw na ginawa nila akong parang mas mababa kaysa sa iba. Kahit isang beses. At habang nakatayo, ako roon sa gabing iyon, nakikita silang nakangiti sa akin sa gitna ng mabisita. Dapat sana ay perpekto ang pakiramdam. Pero hindi. Clara, tawag sa akin. Si Marcos, ang groom ko. Mukhang perpekto siya sa kanyang barong Tagalog. Tiwala, kalmado, ganap na komportable sa mundong ito. Ito ang mundo niya matapos ang lahat, karangyaan, kapangyarihan, mataas na lipunan. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti. Maganda ka,
Sabi niya ng mahina. Ngumiti ako pabalik. Salamat. Sa isang sandali, parang normal na naman ang lahat, parang ang buhay na pinangarap ko ay sa wakas ay totoo na. Nakilala ko si Marcus 2 taon na ang nakalipas. Hindi sa isang marangyang party, hindi sa business event, kundi sa pinaka hindi inaasahang lugar, ospital. Nasugatan ang aking ama habang nagtatrabaho, dinala ko siya roon ng puno ang gulat. Nakaupo ako sa labas ng kwarto niya. Nag-alala. Pagod, lubos na overwhelmed, at doon pumasok si Marcus. Binibisita rin niya ang isang tao. Nag-usap kami. Una ay malilit na bagay, pagkatapos ay mas mahahabang usapan. Mula sa mga araw ay naging linggo, at mula sa mga linggo ay naging mas malalim. Hindi siya kumilos tulad ng mayayamang mayabang na iniisip ko. Siya ay mabait, mapagpasensya. Iba. O iyon ang akala ko nun. Nang mag-propose siya, hindi ako nagdalawang isip. Akala ko nakahanap ako ng taong nakikita ako kung sino talaga ako, hindi kung saan ako nanggaling, hindi kung ano ang meron ako, kundi ako mismo. At sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi mahalaga ang pamilya ko. Ikaw ang pipiliin ko. Lubos akong naniwala sa kanya. Pero ang pamilya niya, iba sila. Talagang iba. Mula sa unang pakikita namin, naramdaman ko na ang paraan ngang pagtingin nila sa akin, ang paraan ngang pagsasalita nila, magalang sa ibabaw, malamig sa ilalim. Hindi lang sila mayaman. Sila ang uringam nga taong nagmamalasakit sa status, reputasyon, anyo. Bawat relasyon nila ay kalkulado. Bawat ugnayan ay may halaga. At para sa kanila, wala akong dala. Hindi ako galing sa makapangyarihang pamilya. Hindi ako nagdadala NG business connection. Wala akong kayamanan, impluensya, o pangalan na makapakinabang sa kanila. Higit sa isang beses, narinig ko ang maliliit na komento na nakatago sa likod ng mangiti. Pwede pang mas mabuti si Marcus. Maraming bagay na angkop na mapapangasawa. Bakit niya pipiliin ang katulad niya? Minsan sabing nanay niya habang direktang nakatingin sa akin, sa pamilyang tulad namin, ang kasal ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ang tatay niya ay hindi gaanong nagsasalita, pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay sapat na. Para sa kanila, hindi ako isa sa kanila. Ako ay isang taong hindi nababagay, isang taong hindi kasiya sa kanilang perpektong mundo. Gayunpaman, sinubukan ko. Nanatili akong magalang. Nanatili akong kalmado. Sinabi ko sa sarili ko, magiging mas maayos ito. Kapag kasal na kami, magbabago ang lahat. Sapat na ang pag-ibig. Tumingin ulit ako sa aking mamagulang. Nakangiti pa rin. Nakikipag-usap sa mabisita sa paligid nila na parang normal ang lahat. Pero may kakaiba. Tumingin ako sa nanay ni Marcus. Nakatingin siya sa aking mamagulang, hindi nakangiti, hindi umiwas, tinititigan lang sila. Pagkatapos ay yumuko siya kay tatay niya at bumulong ng isang bagay sa tainga nito. Sinundan nito ang tingin niya at tiningnan din ang aking mamagulang. Hindi siya nag-react, hindi nagsalita, pero ang paraan ng pagtingin niya sa kanila ay naglagay ng kakaibang takot sa dibdib ko. Bahagyang kumunot ang noo ko. Overthinking lang ba ako? Sabi ko sa sarili ko. Baka wala lang iyon? Baka nerbiyos lang ako? Sinubukan kong baliwalain ito. Sinubukan kong tumuon sa iba pang bagay. Pero nang magsimula ang serbisyo nga hapunan, dinala ang mga bisita sa kanilang mga mesa at mabilis na napuno ang pangunahing mesa. Ang magulang ni Marcus, ang kanyang malalapit na kamaanak, mahahalagang bisita sa negosyo, mataong malinaw na bahaging kanyang mundo, nahintay ako, nanonood, inaasahang may magagabay sa aking mga magulang pasulong, pero walang dumating. Sa halip, nakita ko ang isang waiter na lumapit sa kanila, magalang siyang nagsalita, pero itinuro ngang kanyang kamay ang likod.
Malayo sa likod? Malapit sa sulok ng bulwagan? Malapit sa pintuan ng kusina? Bumaksak ang puso ko. Hindi. Bulong ko sa ilalim ng hininga. Instintibo akong humakbang pasulong. Pero may humarang sa akin. Isang pinsan ni Marcus. Hoy Clara, halika. Sabi niya nang may maliwanag na ngiti. Kukunan tayong litrato. Lumilingon ulit ako at naron sila. Tahimik na tumatayo ang aking mamagulang. Sumusunod sa waiter. Walang tanong, walang reklamo, tinatanggap na lang. Hindi ako makahinga ng mayos. Pero bago ako makagalaw, malakas na tumawag ang photographer. Bride and groom, please! At ganun na lang, nahila ako sa isa pang sandali. Isa pang git. Isa pang pose. Isa pang distraction. Lumipas ang mga minuto. O baka mas matagal pa, hindi ko na alam. Ang alam ko lang ay may mali sa loop ko. Talagang mali. Sa wakas, hindi ko na ito matiis. Babalik ako, sabi ko kay Marcus. Tumango siya. Abala. Tumatawa sa isang tao. Humarap ako at mabilis na lumakat sa mga mesa. Lampas sa tawa, lampas sa musika, lampas sa kumikinang na ilaw, hanggang sa marating ko ang likod. At dun ko sila nakita. Nakaupo ang aking mga magulang sa isang maliit na mesa. Hindi pinalamutihan tulad ng iba. Walang centerpiece. Walang kandila. Wala. Isang simpleng mesa malapit sa pintuan ng kusina. Tuwing bumubukas ang pinto, malakas na ingay. Init. Sigaw ngang boses. Kalampak ngang plato. Hindi ito lugar para sa bisita. Ito ay lugar na dapat balewalay ng gatao. Nakaupo ng tuwid ang aking ama. Sinusubukang kumilos ng normal pero mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Ang aking ina, sinusubukang ngumiti. Pero ang kanyang mamata ay pula na. Tatay, sabi ko ng mahina. Agad siyang tumingala. Pinilit na ngumiti. Clara, maganda ka. Sabi niya na parang walang mali. Na parang normal ito. Bakit kayo nakaupo rito? Tanong ko. Bago siya makasagot, may boses na pumutol. Oh, napansin din niya finally. Humarap ako. Ang nanay ni Marcus na nakatayo roon kasama. Ang grupo ang mga babay. Na perpektong nakadamit. Nakanggiti pero hindi mabait. Akala namin mas komportable sila rito, sabi niya ng magaan. Mas malapit sa kusina, hindi gaanong overwhelming. Mahinang tumawa ang ngababay sa tabi niya. May tumigas sa dibdib ko. Mas comfortable? Ulit ko. Bago siya makasagot, nagsalita ang tatay ni Marcus ng kalmado at malamig. Clara, huwag tayong makunwari. Tiningnan niya ang aking ama. Pagkatapos ako, hindi para sa lahat ang antas ng even na ito. Katahimikan. Mabigat. Matalas. Sharp. Dagdag ng isang babay. Hindi man lang binaba ang boses. Nakita niyo ba ang kanyang barong? Mukhang luma na. Tumawa ang isa pa. Atang sapatos? Diyos ko. Bahagyang ibinabang ng aking ama ang kanyang ulo. Kaunti lang. Pero nakita ko. Pagkatapos ay humakbang pasulong ang kapatid na babay ni Marcus. Nakangiti na parang entertainment lang ito lahat. Seryoso? Sabi niya, tiningnan ng aking ama. Natakot ako na baka umupo siya sa pangunahing mesa at malito ang staff. Sa isang segundo, katahimikan. Pagkatapos, ay tawa. Mahina sa una. Pagkatapos ay mas malakas. Kumalat siyang kalapit na mesa. Humigpit ang dibdib ko. Sumali ang isa pang boses. Kahit papaano, mas malapit na siya sa kung saan siya nababagay. Higit pang tawa. Nagsimulang manginig ang makamay na aking ina. Hinawakan niya ang baso. Pero masyadong nanginginig ang mga daliri niya. Dahan-dahang napuno ng luha ang kanyang nga mata. Mabilis siyang kumurap. Sinusubukang pigilin ito.
At pagkatapos ay sinabi itong nanay ni Marcus ng may kalmado at nasisiyahang ngiti. Dapat ay nagpapasalamat sila na inimbita pa namin sila. Ang linyang iyon ang bumiya sa isang bagay sa loob ko. Agad akong humarap at hinanap si Marcus. Nakatayo siya hindi kalayuan, nanonot sa lahat. Sa isang segundo, nakatinginan kami at naghintay ako. Nahintay ako na magsalita siya. Humakbang pasulong. Pigilin ito. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, yumuko ang kapatid niyang babae sa kanya at bumulong ng isang bagay. Hindi ko narinig ang masalita, pero nakita ko ang nangyari pagkatapos. Ngumiti si Marcus. Pagkatapos ay tumawa. Isang tunay na tawa. Hindi pinilit. Hindi awkward. Tunay. At sa sandaling iyon, lubos na tumahimik ang lahat sa loob ko. Walang galit, walang pakalito, walang duda, tanging kalinawan na lang. Tumingin ako pabalik sa aking mga magulang. Nakaupo sa katahimikan ang aking ama, ang aking ina. Sa wakas ay tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Mabilis niyang inikot ang mukha, sinusubukang itago ito. Pero nakita ko, at iyon ay sapat na. Bigla, hindi na mahalaga ang musika. Hindi na mahalaga ang magabisita. Hindi na mahalaga ang kasal. Wala nang mahalaga maliban sa isang bagay. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay sapa. At nang walang sabi-sabi, humarap ako. Lumakat ako. Hindi mabilis. Hindi mabagal. Matatak lang. Sa mga mesa. Sa karamihan, nagsimulang mapansin ng mataw. Kumalat ang gabulong. Saan siya pupunta? Ano ang nangyayari? Hindi ako tumigil. Hanggang sa marating ko ang entablado. Nakaabang run ang mikropono. Sa isang segundo, tinitigan ko lang ito. Pagkatapos ay kinuha ko ito. Tumunog ang tunog sa buong bulwagan. Tumigil ang musika. Nawala ang mga boses. Lahat ng mata ay tumingin sa akin. At sa katahimikang iyon, sa wakas ay nagsalita ako. Sapot na, tumunog ang boses ko sa buong bulwagan. Matalas, malinaw, hindi nanginginig. Agad na tumigil ang mabulong. Kahit ang mga staff ay natigilan. Hinikpitan ko ang hawak sa mikropono. Lahat kayo ay nag-enjoy sa gabing ito. Tumigil ako. Hinayaang lumaki ang katahimikan, tumatawa, nagdiriwang, nagunwaring perpekto ang lahat dito. Bahagyang humarap ako, direktang tiningnan ang pamilya ni Marcus, pero sa tingin ko ay oras na para pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari ngayong gabi. Kumalat ang hindi komportableng tinginan sa buong silid. Itinaas ko ang kamay ko at itinuro. Ang aking ama, ang lalaking nakaupo roon sa likod, ang tinawanan ninyo. Ang pinagtawanan ninyo dahil sa kanyang damit. Hindi nanginginig ang boses ko, pero nag-apoy ang dibdib ko. Ang lalaking iyon ay ginugol ang buong buhay niya sa pagtatrabaho gamit ang kanyang makamay para makatayo ako rito ngayon na tumahimik ang lahat. Mabiga. Hindi komportable. Hindi siya huminging karangyaan. Hindi siya huminging ang pag-apruba, pero karapat dapat siya sa paggalang. Inilipat ko ang tingin ko sa aking ina. Bahagyang lumambot ang boses ko. Ang babaeng nagbigay lahat para sa akin, ang nakatayo ron ngayong gabi at sinusubukang ngumiti habang ginagawa ninyo siyang parang hindi nababagay. Muling tumulo ang luha sa pisngi niya. Tumingin ako pabalik sa karamihan. Ginawa ninyo siyang umiyak, walang nagsalita, walang gumalaw. Pagkatapos, ay dahan-dahang humarap ako kay Marcus, at ikaw, nanigas siya. Tiningnan kita, naghintay ako, na magsalita ka. Tumigil ako, na gumawa kang isang bagay. Mas malamig na ngayon ang boses ko, pero hindi mo ginawa. Mas mabigat ang pakiramdam ng silit. Nakatayo ka ron at ngumiti ka. Nagbago ang mukha niya, nawala ang tiwala. Tumawa ka. Malakas iyon sa kanya. Humakbang ako ng isang beses pasulong.
Kaya hayaan ninyong linawin ko ang isang bagay. Kalmado na ngayon ang boses ko. Masyadong kalmado. Ang lalaking nahihiya sa aking ama ay hindi ang taong makakabuo kong buhay. Kumalat ang magagasp sa buwang bulwagan. Humakbang si Marcus pasulong sa akin. Clara, hintay. Itinaas ko ang kamay. Pinigilan siya. Hindi. Muling katahimikan. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti ako. Pero hindi iyon ang tanging bagay na dapat ninyong alalahanin. Kumalat ang pakalito. Sumunod ang takot. Tiningnan ko ang kanyang mga magulang. Ginugol ninyo ang buong gabi sa pagpapasya kung saan nababagay ang aking ama. Tumigil ako. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung saan kayo nakatayo. Humawak ng hininga ang silit. Ang investment firm na may malaking share sa inyong kumpanya. Tumigil ako, hinayaang lumawak ang katahimikan. Hinayaang lumaki ang pakalito. Sa akin ito, sa isang segundo walang nag-react. Pagkatapos ay nagbago ang silid. Mga bulong, mga kunot na mga taong nagtinginan. Biglang humakbang pasulong ang tatay ni Marcus. Matalas ang boses. Anong kalokohan ito? Tiningnan ko siya ng kalmado at matatag. Hindi kalokohan, katotohanan. Humigpit ang panga niya. Iyon ang isa sa aming pinakamalaking investor. Bahagyang tumango ako. Oh, iyon na. May kumislap na pakalito sa mukha niya. Kaya huwag kang maging katawa-tawa. Kilala namin ang bawat major investor na nakikipagtrabaho sa amin. Doon ako bahagyang umiti. Hindi? Sabi ko ng mahina. Alam ninyo ang pangalan ng firm, alam ninyo ang makontrata, pero hindi ninyo inalagaan na malaman kung sino ang nasa likod nito. Katahimikan. Ang firm ay nakarehistro sa ilalim ng isang holding company na pinamamahalaan sa pamamagitan ng legal representatives at ako. Humakbang ako ng maliit na hakbang pasulong at ang majority owner sa likod. Nito. Ngayon tumama na. Agad na lumabas ang nga telepono. Nagsimulang maghanap, mag-check, tumawag ang nga tao. Isang lalaki malapit sa harap ay malakas na bumulong. Totoo siya. Halos 30 ang pagmamay-ari na firm na iyon. Lubos na nakbago ang hangin. Nawalan ng kulay ang mukha ng tatay ni Marcus. Marcus, sabi niya ng matalas. Gumawa kang isang bagay. Dahan-dahang inilipat ko ang mga mata ko kay Marcus. Sa isang sandali, talagang tiningnan niya ako. At sa kanyang mga mata, walang galit, walang tiwala, tanging takot na lang. Hindi siya gumalaw. Hindi nagsalita. Dahil alam niyang walang masasabi siya na makakapigil nito, humarap ako pabalik sa kanyang ama. Itinayo ninyo ang inyong reputasyon sa kapangyarihan, sa kontrol, sa paniniwalang ang nga taong katulad ko ay walang halaga. Tumigil ako. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano talaga ang itsurang kontrol. Lubos na tahimik ang silit. Opisyal kong inaanunsyo, sabi ko ng dahan-dahan malinaw, na magsisimula na ang prosesong aking firm sa pag-alis ng lahat ng investment sa inyong kumpanya. Magagasp na matalas malakas, at kapag nangyari iyon, bahagyang itinagilit ko ang ulo ko. Tingnan natin kung gaano katibay ang inyong brenang wala kami. Agad na kumalat ang gulat. Nagbubulungan ang nga investor. Nagpapalitan ng tingin ang nga bisita. Tumutunog ang nga telepono. Bukas pa lang, patuloy ko. Tatawag ako para sa emergency board meeting. Makakatanggap ng buong report ang bawat investor sa silid na ito. Hinayaan kong maunawaan iyon, hindi tungkol sa inyong manumero, kundi tungkol sa inyong karakter. Humabang paatras ang nanay ni Marcus. Maputla ang mukha. Lubos na natigilan ang tatay niya. At si Marcus ay tahimik pa rin. Huminga ako ng malalim. At sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan nila, ito ay hindi galit. Ito ay hindi emosyon. Ito ay kontrol. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahang yumuko at hinubat ang singsing sa kasal.
Mas malakas pa sa anumang bagay ang maliit na tunong ng pagslide nito sa aking daliri. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi ko. Ang kasal na ito, tiningnan ko siya ng isang beses pa. Ay tapos na, magagasp, gulat, manggabulong sa lahat ng dako. Pero hindi na ako lumingon pabalik. Sa halip, bumaba ako mula sa entablado, diretso, sa likod. Sa kanila, ang aking mamagulang. Tumingala sa akin ang aking ina. Basa pa rin ang kanyang nga mata. Dahan-dahan kong pinunasan ang kanyang nga luha. Pagkatapos, ay hinawakan ko ang kamay ng aking ama. Uwi na tayo. Walang sinabi siya, pero humigpit ang kanyang hawak. At makasama kaming lumakat sa parehong karamihan na tumawa kanina, ngayon ay lubos na tahimik. Walang humarang sa amin, walang nagsalita, at bago marating ang pintuan, tumigil ako. Hindi ako humarap, pero sinabi ko ang isang huling bagay. Mas gusto kong mawala ang lahat, kaysa tumabi sa mataong hindi naunawaan ang paggalang. At pagkatapos ay lumabas ako. Iniwan ang mga ilaw, ang ingay, ang mga kasinungalingan, at ang imperyong malapit ng bumagsak. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang igalang ang inyong mga magulang at ang simpleng pinakmulan. Dahil ang tunay na kayamanan ay nasa pamilya at dangal, hindi sa yaman o status.